Christianity is not a bed of roses, maraming tinik. Sinasabi nga sa James chapter 1 verse 2 up to 5, at nais ko pong basahin sa inyo. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given him. So dito po, sinasabi rito, becoming a Christian does not exclude from difficulties. Hindi tayo exempted sa pagsubok na dinaranas natin. At sinabi nga dyan, iba't ibang pagsubok ang dinaranas natin. Dahil sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo, a servant is not greater than his master. If they persecute me, they will also persecute you. So tayo po ay napipersecute because of our association with Christ. At dito po sa persecution na ito ay natetest yung ating faith, kung tayo ba ay mananatili sa Panginoong Hesukristo. Now 2 Timothy chapter 3 verse 12 said, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. So dito po natitest yung faithfulness kay Christ mismo. Dahil sinasabi rin sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trial. So, sinasabi rin dito yung kagalakan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa kabila ng mga iba't ibang uri na pagsubok na ating dinaranasan. Para daw that the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. So faith is tested by fire. Pinararaan ang pagsubok saan? Sa mga trials, sa mga difficulties, and maging sa mga persecution. So ang ating faith ay sinusubok upang malaman kung talaga bang tapat, kung talaga bang totoo yan, dalisay ba yan. So dito rin ay sinasabi na ang ating pananalig ay mas higit na mas mahalaga kaysa sa mga ginto. Dahil yung ating pananalig, napakahalaga po na ito po ay maging matatag, manatili. So the present trials, ito po ay sinasabing for a while, sandali lang, lumilipas din. Hindi nagtatagal, incomparable doon sa eternal inheritance na mayroon tayo at yung lubos na pagliligtas ng Panginoong Hesukristo para sa atin. So tandaan po natin na sinasabi po dito sa talata that suffering glorifies the Savior if tayo po ay nagdaranas ng mga persecution, kahirapan bilang isang Kristiyano dahil sa ating pananalig. Ngunit kung tayo po ay nagdaranas ng pag-uusig, ng kahirapan bilang isang masama na hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, ay hindi po natin nabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Ay tayo po, tandaan po natin, tayo po ay nagdaranas ng mga kapighatian dahil sa ating posisyon, sa ating kalagayan, sa ating relasyon sa Panginoon, hindi dahil sa ating sariling pasya, hindi dahil sa ating ginagawa para sa ating sarili, dahil sa ating saloobin, hindi po yon, kundi dahil sa ating posisyon sa Panginoong Hesukristo, na ikaw, ako, tayo ay anak ng Diyos, tayo ay minamahal ng Diyos. Amen. So dito mismo ay sinasabihan tayo na ang Diyos ay hinahayaan niya tayo na magdanas ng kahirapan, hindi upang tayo ay sirain, hindi upang tayo ay wasakin, kundi tayo ay lalo pang gumaling sa ikabubuti natin. Tandaan po natin, sa ikabubuti po natin ang lahat ng ito. So ano yung proper attitude na dapat natin gawin in times of trial? Number 1, sabi po sa James chapter 1 verse 2, rejoice, magalak, maging masaya. Para bagang ang hirap naman nun, pero ito po yung sinasabi salita ng Panginoon. Why? Because joy is spiritual weapon. Kaya nga sabi ng Biblia, count it all joy. So ano po ibig sabihin niyan? Na
tingnan po natin ito ayon sa pananaw ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Tandaan po natin na tayo po ay hindi nagagalak dahil sa mga trials, kundi sa resulta, sa ibubunga nito sa ating buhay. So tayo po ay magsaya kapag ang trials ay dumarating sa atin upang tayo ay testingin sa ating pananalig. Sabi pa nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, rejoice always. Rejoice in the Lord always. Philippians chapter 4 verse 4. Alam naman natin na si Pablo nakulong yan nung sinusulat niya to pero sabi niya rejoice always. Nagagalak pa rin siya sa kabila ng kanyang mga sitwasyon. Nagagawa pa rin niyang magalak. So tayo po mga Kristiyano ay inuutusan na tayo ay magalak sa kabila ng mga circumstances. Gawin nating magalak sapagkat ang tunay na kagalakan ay nagbubuhat sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga tayong mga Kristiyano, sa loob natin, tayo po ay masaya sa kabila ng mga malungkot na pangyayari sa labas. Ngunit sa kabila noon, ang advice ng salita ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah! Alam po ninyo, kamangha-mangha ang mga taong ito katulad ni Habakkuk. Ito po ay nagsalita siya, ipinahayag niya na sa kabila ng mga pangyayari sa kanyang buhay ay magagalak pa rin siya at nais kong basahin sa inyo. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18, though the fig tree may not blossom nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold and there's no herd in the stalls. Sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in God, in the God of my salvation. Mananalig pa rin ako. Yun po yung sabi ni Habakkuk, sa kabila na walang bunga ang puno ng igos, hindi namumunga ang ubas, walang anihin, sa kabila na nangangamatay ang mga tanim sa bukid, sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will join the God of my salvation. Nananalig pa rin ako. Alam po ninyo yung salitang yet dito. Ang ibig sabihin po niyan ay means not over yet. Gayunpaman, sabi niya, hindi pa katapusan ng lahat. May pag-asa. So dito mismo, binabanggit ni Habakkuk na ang source ng kanyang kagalakan ay sa Diyos at hindi doon sa mga pangyayari na naranasan niya sa kanyang buhay. Now, sabi rin sa Romans chapter 12, verse 12, rejoicing in hope. Tayo po ay nagagalak dahil tayo po ay may pag-asa sa Panginoong Hesukristo. So, tandaan po natin, yung kagalakan, ito po ay bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Ito ay kagalakan sa ating loob. Ito po ang nagbibigay ng kasapatan sa atin upang tayo ay manatili, magpatuloy na nananalig sa Panginoon. So tandaan po natin na ito po ay isa sa mga tamang ugali na dapat natin gawin bilang mananampalataya sa panahon ng pagsubok. Sabi nga kanina, yung una na dapat nating attitude is rejoice. Pangalawa, be patient. Kailangang magpakatatag tayo. So sinasabi po dyan sa James chapter 1 verse 4, ayon sa binasa natin, that faith is tested by fire. Sinusubok po yan sa magitan ng apoy, ng mga pagsubok. Testing is proving genuineness para mapatunayan na talagang totoo yung faith mo. Dalisay ba talaga? So patient in tribulation. Kailangan tayo pa ay maging matyaga, maging magpakatatag. Sabi pa nga sa Romans chapter 12 verse 12, magalak kayo sa inyong pag-asa, magtyaga sa kapighatian at laging manalangin. Amen. Purihin ang Panginoon. So tandaan po natin that patient is positive steadfastness para matapang nating harapin ang mga bagay na dumarating sa atin. Katulad ni Abraham, na siya po ay naghintay ng kaganapan ng pangako ng Diyos sa kanya. After 25 years, doon pa niya naranasan yung pangakong yun. Ganon din naman po tayo, na matuto tayong maghintay, magtiis hanggang sa makamtan natin yung pangako ng Panginoon. Dahil yung pangako niya, tutuparin niya. Dahil totoo siya, tapat siya sa kanyang mga salita.
Pangatlo na dapat na ugali natin sa panahon ng pagsubok, ask God for wisdom. Hingin po natin dahil sinabi po sa Biblia, everyone who asks receive. Kung tayo po ay hingi sa Diyos, tatanggapin natin yon. Yun ay isa sa mga pangako ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 8. So hingin po natin sa Diyos yung wisdom. At kapag dumarating yung mga trials, at kung hindi natin alam na kung ano yung mga dapat nating gawin, alam ni God ang kanyang gagawin. Amen. At nais niya na tayo ay tulungan sa mga pinagdaraanan nating mga pagsubok sa buhay, mga kahirapan sa buhay. Amen. So when God sends us trial, He sent it for a reason. Mayroong dahilan bakit dumarating yan. Number 1, to discipline us. Kailangan tayo ay disiplinahin dahil ang trials po, ito po ay nagsisilbing disiplina sa atin upang linisin yung ating pananalig, yung dumi ng pananalig natin, yung mga mali sa ating pananalig. Kasi kung minsan nag-iiba na po tayo, nawawala na tayo ng pananalig sa Panginoon, yung katuparan ng kanyang mga pangako sa atin. Pangalawa ay maturity and spiritual growth. So tingnan po natin, that trial come because we live in a broken world. Tayo po ay nandito pa sa libutan ito at hindi po natin maiiwasan yan. Ngunit kung tayo po ay gagawa ng desisyon, tayo po ay mananangan sa pangako ng Panginoon, tayo po ay matututo doon sa mga aral na ating makakamtan buhat sa mga pagsubok na yan. So ito po, ano po yung pagsubok? Ito po ay mahalagang bahagi upang tayo po ay lumago sa ating pananalig, upang tayo ay lumago sa ating buhay bilang Kristiyano o anak ng Diyos. Amen. So bagamat hindi natin pinipili na magkaroon ng pagsubok, ay mapipili naman po natin kung paano tayo tumugon. Tayo ba ay mag-a-act o react? Amen. So trials are our friends. Tandaan po natin, trials are our friends only if our goal is to become more like Jesus. Amen. Romans chapter 8 verse 29 says, be conformed to the image of His Son. Ito po ang layunin nito ay upang maging katulad ng Panginoong Hesukristo. So tandaan po natin mga minamahal that God is not interested in just saving us from hell and taking us to heaven. He wants to conform us to the image of His Son, Jesus Christ. Ito po yung layunin ng Panginoong Hesukristo. So ang goal ni God sa ating buhay is being transformed into the same image of the Lord Jesus Christ. Yan po ang ninanasa ng ating Diyos Ama sa langit. So tayo po ay mababago. Ang pagbabago po natin hindi naman biglaan bit by bit, konti-konti. Amen. Hanggang tayo ay maging kalarawan ng Panginoong Hesukristo. So tandaan po natin mga minamahal that Christian's goal is to become more like Jesus. So ito po yung ating dapat na hangarin, ito yung layunin natin sa buhay nito bilang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At sa paggawa natin yan, pagtupad natin yan, sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, we can do it by His strength. Sa lakas niya, nakaloob niya sa atin. Katulad po ng mga sundalo, sila po ay matindi ang pinagdaraanan nila sa kanilang pagsubok upang magawa nilang harapin ng mahusay ang kanilang mga kalaban. Ganon din naman sa atin, mga minamahal. So ang Diyos mismo, ang ating mapagmahal na Ama sa langit, ito po ay pinapahintulot niya sa atin yung time of testing to prepare us to serve Him. Yun po ang layunin ng Panginoon. Alam po ninyo, hindi po natin kayang mapangasiwaan ang buhay ng ibang tao kung hindi muna natin kayang mapangasiwaan yung sarili natin. So kailangan nagmumula sa atin muna bago ang ibang mga tao. Amen. So mas epektibo, alam po yung mas epektibo magturo kung napagdaanan mo na para masabi mo rin sa iba kung paano mo ito napagtagumpayan, paano mo ito nagawa. So ang testing, alam po nyo kung walang testing, walang testimony. Maranasan mo muna kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo at dito napaka-epektibo mo na i-share sa iba
kung paano ka rin nagtagumpay doon sa mga pagsubok, kahirapan na dumating sa buhay mo. So kapag nakita natin ang ating sarili na tayo ay nasa harap ng matinding kahirapan, alam po ang Biblia ay nag-aalok sa atin, nagbibigay siya sa atin ng tagubili ng aral. Ano po yung sinabi ng Biblia? Count it all joy. Dahil alam natin na yung mga testing, ito po yung lumalago tayo sa ating pananalig sa Panginoon. And our faith produces patience. Nagkakaroon tayo ng katatagan, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ibig sabihin, lalo ka pang lumalago, lalo kang nagiging ganap sa Panginoong Jesucristo. At bilang pangwakas ay sinasabi po rito na sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pangyayari sa buhay mo, yung mga nangyayari, God is inviting you to ask Him for wisdom. Bakit? Upang malaman natin kung paano tayo tutugon ng tama. Bibigyan niya tayo ng wisdom ng sagana sa mga humihingi. Kaya humingi tayo ng karunungan, ng kaalaman sa Panginoon kung paano ito harapin. Tandaan po natin, wisdom is not intellectual knowledge, but spiritual understanding of the purpose of trial. So may mga laban po tayo. We have battles. But as we trust God through the difficult times, tayo po ay lalong lalakas, handa, subok, at upang harapin yung mga bagay na ating kinahaharap na maging kapaki-pakinabang. So tandaan po natin na ang layunin ng Diyos sa atin ay tayo po ay humusay. Lumago tayo sa kabila ng mga kapighati ang dumarating sa atin. So ang tagapagligtas, alam po niya, alam niya lagi kung ano yung pinakamabuti sa atin, yung pinakamainam sa atin, at mula doon sa mga bagay na ating nararanasan, matututunan po natin. Marami tayong matututunan ng mga aral nito. Sa bawat kapighatian, bawat trials and testing na dumarating sa atin, mayroon pong itinuturong mahusay sa atin upang tayo ay lumago sa ating pananalig sa Panginoon. So God allows adversity into our lives, not to break us, but to better us. Ito po yung dapat po nating panghawakan. Ito po yung lagi nating isipin. At tandaan po natin, iiwanan ko pa kayo ng magandang verse mula sa Psalms chapter 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Ibig pong sabihin ng taste dyan, experience God's goodness in the midst of trial. Amen. Purihin ng Panginoon. So nais ko pong basahin ang isang benediction mula sa salita ng Panginoon sa Hebrews chapter 13 verse 20 to 21. Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus Christ from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.